Morning po, TJ Mendoza from Net25 for Miss Malu po. Ayan. Reaction po natin on the impeachment, the Congress received 3 impeachment complaints. Yung isa natanggap na ng House Secretary General and the other 2 ay hindi pa po natatanggap. Marami ang nagsasabi na ah, pinalabas lang yon or nag-file lang yon para daw dun sa matrigger yung 1-year bar rule. Do you have any reaction to that, ma'am? Yes po. I tend to agree with you. Pag tiningnan mo yung complaint ni Attorney De Jesus, ang annexes nun, paper clippings, newspaper clippings. How can you file an impeachment based on newspaper articles? 'Di ba? Pangalawa, medyo of dubious yung background niya. At lalo ng dubious yung congressman na nag-endorse. Okay? Pag tinignan mo yung congressman na nag-endorse, saan siya nanalo? Sa Bataan at sa Marinduque. Okay? Sino yung congressman na yon? Dating chief of staff ni Congressman Abet Garcia. Okay. And I'm calling a spade here, no? So, pagbukas ng HOR sa Lunes, dito nyo kailangan bantayan yung sinabi ng Supreme Court na deemed initiated. Since ang tinanggap lamang nila ay yung kay De Jesus, pagbukas sa Lunes, ire-refer yun sa Committee on Rules, babasahin sa plenary, yun yung 10 days, at may 3 days. Ang sabi ng Supreme Court, 10 days to discuss and refer to the Committee on Justice. And then 3 days to determine. Di ba? So, ang sense namin, hindi tinanggap yung dalawa. Ano ko ba naman? Ministerial lang naman yung pagtanggap. Wala siyang desisyon na gagawin. Stamp lang, receive. The fact na hindi at sinabing nung Deputy SecGen na I am not authorized to receive, ay wala naman yun sa Ligang Batas na ruling na ang authorized representative ng SecGen ang dapat tumanggap. So yung hindi nila pagtanggap is an abuse of discretion. Kasi ministerial lang. Ay, ang Supreme Court nga naglabas ng magkakaroon tayo ng oral hearing dito sa GAA. Naglabas sila ng notice. Please submit, blah, blah, blah. Mas matindi pa pala si SecGen na dapat siya personally ang tumanggap kisa sa Korte Suprema ng pagtanggap ng mga sagot nila doon sa GAA case. So, nakakalungkot dahil ang impeachment is a constitutional mandated option for anyone who wants to get accountability. Hindi ko pa nababasa yun sa Makabayan kung ano ang grounds. Mas lalo ko namang hindi nababasa pa yung kay kina Secretary dating kalihim Mike Defensor kasi parang 50 pages yata yung complaint. Tapos yung kanilang attachment 11 luggages daw. So sabi ko ganun kadami. So between the first, the second, the third, sinong impeachment na talagang nagre-reflect ng sentimento ng taong bayan? Si De Jesus siya lang mag-isa. And you've seen him in the show with twang and the hubris to act that way. So alam natin kung saan patutungo ito. That is the 1-year Rule. protection of the president that they are trying to put together. Okay, thank you po. And for the both of you po, lumabas po dun sa surveys po natin na lumalaki yung puwang dun sa mga undecided o yung mga umaalis na dun sa between Marcos Duterte camp and even dun sa opposition, even if it is not defined kung sino yung real opposition. Do we have any advice po dun sa mga nagbabalak na kunin yung puwang na natitira o na para dun sa voting population natin para ma-harness nila yung puwang na yon going into 2028 elections? Ako'y walang masasuggest. Kasi napaka-fickle-minded ngayon ng botante. Yung naratibo na ang politiko corrupt, sa tingin ko they would need to address that. Magandang question yan, sir. For me,
Madaling sabihin na mag-declare ka na as early as now. Pero minsan po, may backlash din yun, sir. Eh. So there's a huge undecided sa mga surveys namin for both top positions for 2028, for President and Vice President. Ang lagi ko pong tinitingnan dyan sa mga survey results namin, yung second option mo. Kung sakaling hindi tumakbo ang nauna mong pinili bilang presidente, sino ang second choice mo? May mga pangalang lumalabas sa second choice na interesting option na hindi po natin alam kung magde-declare or hindi. But it's really more of nasa consciousness sila ng mga botante. Yes. Kung sakaling hindi tumakbo, for example, si VP Lenny Robredo, very interesting yung second choice na lumabas. So, it's really more of raising awareness for me, but not focus on politics. Really focus sa mga magandang ginagawa mo para sa bayan. Doon yung nakikita ko. And just to give an example also, not to use, just to go back, yung pong sa ating, babalik po ako sa example ko kanina sa housing, sa socialized housing department natin. Nagulat lang po ako na sa middle of the pack po siya. I was expecting a higher satisfaction and trust dito. But kung yung mensahe po na nailabas na ito na yung mga socialized housing namin na natayo sa Pilipinas, tataas ang awareness, tataas ang satisfaction and trust. Doon sa mga nagabalak po sa 2028, yun po yung nakikita ko for now. But of course, only time will tell, sir. Yes. And last na lang on my answer, no, para pahabol na lang. So survey ba natin, lumalabas ba na may mga protest fatigue na ba ang mga Pilipino? Nabanggit kanina ni Ma'am Malu na EDSA 1 and EDSA 2 template will not, kumbaga hindi na applicable ngayon because of social media. Meron na bang protest fatigue sa mga Pilipino kung bakit hindi na sila lumalabas sa lansangan para bangkitin yung kanilang mga hinaing sa gobyerno? Oo, magandang tanong yan, no? Ang difference ng EDSA 1 at EDSA 2 at ngayon, walang leader ngayon. Mhm. Walang leader na tumatayo. Sa tingin ko, yung kay BP, probably dahil siya ang constitutional successor, pag tumayo siya dyan, sasabihin, masyado naman itong nagmamadali, no? So yung 1 and 2, we had at the time Cory, and 2, we had GMA Yes. very actively pursuing it. So absence of a leader, and you can see it. Kanya-kanya eh. Kanya-kanyang pagkumbinse, kanya-kanyang grupo, at padami ng padami ang umbrella organization na hindi ko maintindihan kung anong persuasion. So the breakup of the unity ticket is a reflection of what we have today in terms of organizations advocating against or for the impeachment. Thank you po. Great answer, Professor Madu. Sa amin naman po, wala po kami ganong survey, pero Maros, kindly take note of that. Pwede namin i-run po yan. But kung medyo similar topic in a way, tinanong namin kasi naging issue din to, Professor Attorney Fred, fourth quarter last year. What if pababaan ang edad ng eligible tumakbo bilang presidente? Lumalabas po sa survey namin, 7 to 8 out of 10 Filipinos ang sumasang-ayon na baguhin ang saligang batas para pababaan ang eligible age bilang presidente. At lumalabas, kung tatakbo bilang presidente, sinong pipiliin mo? Lumalabas na close ang numbers ni Pasig City Mayor Vico Soto kay VP Sara Duterte. So hindi po siya about protest. It's really more of gusto ng mga Pilipinong pagbabago. And gaya po sabi ni Professor Malu kanina, naghahanap po sila ng leader, bagong muka na tatakbuhan. At lumabas yung survey na yon, ang lapit po ng numbers ni Pasig City Mayor Vico Soto, nagulat po din ako doon, kay VP Sara Duterte. Almost 40% ang kanilang voter preference for president. Though it's a long shot, yung 1987 Constitution babaguhin, but if that happens, people are clamoring for change. 40% kay VP Sara, 38% kay Mayor Vico Soto ang lumabas na voter preference. Just to add, no, balikan ho natin ang kasaysayan natin. Karamihan ho ng leader natin, bata. Yung si Rizal, Bonifacio, yung mga yan, mga bata na inalay ang buhay nila para sa independensya natin. Sa tingin ko, with the high number of Gen Z,
makakakita tayo ng pagbabago na bata. And with the way Kiko Barsaga and Leon Leviste are performing and really fighting it against a very systemic corruption, makikita natin ang mga botante pili ng pili. So kung brinake mo yan into generational, si senior citizens, alam na natin kung sinong iboboto. Kasi forever na silang veterano sa pagboto. So ang pipiliin nila, yung stable at kakilala nila. Ang titingnan ho natin ang Gen Z. Kasi ang Gen Z, hindi sumusunod sa magulang. Hindi katulad ng Gen X, no? Sumusunod. Ang Gen X, nagtatrabaho, professional, 8 to 5. Pero si Gen Z, ay nako, napakahirap pong intindihin. Kasi sa kanila, hindi 8 to 5 ang ibig sabihin ng trabaho. It's really based on what they feel like they're doing at this time. So marami po tayong matututunan dyan sa demographics na yan. Good morning po, Miss Marlene ng Bridgestock, kay Sir Martin. Recap ko lang po dun sa slogan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Kamusta na po ba ang rating at sa nangyari po ngayon na meron tayong 23 na po ba ang napapakulong? Magandang question po yan. We haven't done a recent trust and satisfaction ng top government officials. We're planning to run po yan sa next month po. When say top government officials, si Senate President, Pangulo, Vice Presidente, Speaker. But kung titingnan po natin yung gabinete po natin, ma'am, mas mataas ang dissatisfaction and distrust sa cabinet po natin as a whole compared sa satisfaction and trust. So, and alam naman po natin, the cabinet reflects the administration, si Pangulong Marcos po. So, we put one and one together. Yun po yung lumalabas po sa atin ngayon. Ginawa po namin yung survey na yun 2 weeks ago sa satisfaction and trust. Kasagsagan po ng mga corruption issues. So, yun po yung dahilan kung bakit po bumaba ang satisfaction and trust, tumaas ang dissatisfaction and distrust. But nakikita ko po sa survey, Attorney Fred, interesting po doon na mababa po ang distrust kay Secretary Vince Dizon at mataas ang satisfaction sa kanya. Now, interesting po yun kasi ibig sabihin po nito, may hope pa din po yung mga sumagot ng survey namin na may chance pang pwedeng maayos. May turnaround pa sa DPWH to answer that question. So, tumaas po ang rating ni Secretary Vince Dizon. Yun po yung nakikita po namin. So kung titingnan po natin dito, as a whole, bumaba, but there are some individuals na tumaas po ang rating. Kasi nakikita po ng tao, it's really because of the messaging din po, nakikita nila everyday sa news si Secretary Vince Dizon, nakita po nila na nagtatrabaho yung tao. So tumaas ang satisfaction, bumaba ang distrust. Compared dun sa pinalitan niya pong secretary sa DPWH, wherein the former secretary of DPWH had the highest dissatisfaction and distrust rating sa gabinete. Kay Mama Lu, i-review lang po natin. Ano po ba yung mga datos natin kung paano tayo makakuha o numbering ng ating ginagawang survey, mga trust and non-trust? Okay. May nakita kasi akong PubMat, yung -3, negative something, -27. Kailangan yung intindihin, pag may Likert scale, you cannot just deduct approval, disapproval, and come up with net disapproval. Ganon din po sa trust. Hindi kami nagme-measure ng net. Naandun po kami sa approval, undecided, disapproval. So dapat yon ang total 100%. No? Pero, ang kailangan nyo ring tingnan ay yung trend. Magkakaiba ho ang methodology ng bawat survey firms. Sa tingin ko dun sa presentation ng Tangere dito, kami lang dalawa
ang gumagamit ng panel. No? Sila may sarili silang panel na napakahirap pong gawin yan at i-maintain. Ako po, ang panel ng pahayag ay sa Singapore, composed of 200,000 registered voters na iniikot yon. Bakit kinuha namin yung taga-Singapore? Kasi para hindi kami pagbintangan ni Senator Ping Lacson na survey under the mango tree, hindi gumagalaw. So, dahil may programa sila doon, kontento ako na totoo yung mga numero. The other thing that you need to do, at ito'y learning ko for 23 years of handling campaigns, yung kasing face-to-face takes a lot of time. Yung face-to-face is nasa iyo yung resulta 1.5 months to 2 months. Yung resultang yun panis na, insofar as I'm concerned. Nung nag-handle ako ng campaign ng 2024, ang tinatanong ng aking kandidato, where is the beef? Magre-react kami sa panis na resulta. Napakagastos nun kasi hindi mo nako-correct yung kailangan mong i-correct dahil delayed yung result. So sa akin, napaka-importante yung timeliness at saka actionable information. May insight ka na pwede mong lagyan ng intervention para makorek. Yun ho ang rason ko kaya naniniwala ako sa online panel. Pangalawa hong rason, pag face-to-face, lalo na sa local, hindi ho sumasagot ng totoo. Kasi natatakot sila, nahihiya, or natatakot sila aabot kay barangay kapitan, kay mayor. Naku ma'am, wag mo sasabihin na, yan ang sagot namin ha. Wag mo rin sasabihin. Kasi dun sa street, either every ad, every event, pinupuntahan mo, ma'am, wag mo sasabihin dun sa kapitbahay namin ha. Takot sila. Imagine mo ang survey ginawa sa Abra na halos hindi papasukin yung mga enumerators dahil natatakot. So yung face-to-face is really a challenge. So kaya po kami ay market panel. Pero nagagawa rin kami ng face-to-face. Yun nga lang, siniseryoso namin na magre-replace ka ng respondent kung wala doon yung tao. Kasi magkakaroon ka ng non-response error. Yun yung nagplano ka ng 1.5, ang sumagot lang 800. Diba? Napakahirap po nun. At saka napaka-expensive. Napaka-expensive po ng face-to-face. Ang rate ho, 5 million sa isang nationwide survey, ay sino namang politiko? So kung gusto mong baguhin yung politika, baguhin mo yung presyo ng survey. Kasi tinuturoan mo silang maghanap ng pera sa kagustuhan nila maging scientific yung kampanya. Maraming salamat po. Okay, we have 2 more questions. Go ahead. Good afternoon po, Commissioner, kay Prof. Maluan, Sir Martin. Question ko kay Prof. siguro. Ma'am, nabanggit niyo na rin po kanina, the Supreme Court has scheduled for the oral arguments of the petitions against the General Appropriations Act from 2024 and up to the present. Ano po kayang magiging effect nito, ma'am? Kasi alam naman po natin, the petitioners primarily seeking for accountability against the Marcos administration in general. Thank you. Sir, ako po'y natuwa. Parati ako, tuwi akong nakukumbida sa mga ganitong forum, nananawagan ako sa Korte Suprema, mga sirs, mga moms, schedule nun na. Kasi may bago tayong budget ng 2026. Paano mo i-correct yun? Kasi meron rin tayong nakita mga problema ngayon sa 2026. So, ang sense ko, katulad ng sa PhilHealth, magaganda yung exchanges at saka talagang pointed yung pagtatanong ng mga West natin. So sana ganun din ang mangyari at sana wag nilang putulin sa gitna at talagang husgahan kasi delayed na po yung pangyayari yan. Ngayon, kung mag-rule ng unconstitutional, nako, para yung impeachment magbabago. Kaya ang tingin ko, it's a race against time. Supreme Court decides, sandali lang, si De Jesus, bilisan nyo na yan para ako'y may protection ng 1 year. So, ang mangyayari niyan, kung lumusot yung De Jesus complaint,
abay, magpapile ho sa 2027 dahil sa ruling ng Supreme Court, whatever that may be. Follow up lang, quick. Yung timing po, ma'am. Yung timing, kasi the oral arguments would be on April 8 and 22. Oo. Ang sense ko, hindi ko alam kung nag-uusap sila sa mga oras eh. Kasi di ba yung EDSA celebration, February yun? Kaya critical dun sa mga nagrarally at gusto ng pagbabago na magkaroon ng one-time, big-time ng Pebrero. So wala siya dun sa ganong init ng sitwasyon. Maganda yon, April. Sa tingin ko, ang Korte Suprema natin nag-decide na wag muna tayong magsalita, wag muna nating pag-usapan ito kasi it will add up to the heat of the situation. No? At saka, sa tingin ko, yung Republic Act ng Judicial Independence ay mahalaga sa kanila, kaya hindi muna nagsalita. Hindi naman dinismiss, pero hindi nagsalita. At makikita nyo dun sa mga concurring but dissenting decisions na sinusulat, parating may word na unconstitutional. Telling yun kasi ang Korte Suprema ang nagsasabi, unconstitutional yung ginawa nyo. Thank you po. Thank you. Ma'am Malu, magandang hapon no. Ma'am Malu, matagal na kayong political analyst. Ma'am, saan pa tutungo itong ating bansa? Nagkakagulo, sila naglabo-labo. Papakisabi nga ako sa Pilipino kung may pag-asa pa ho kami. Ang solusyon ba, ma-impeach si Sara o pag na-impeach si Sara, wala na ho magutom may laman na ho kaya bulsa ko pag-uwi. Pagka na-impeach yung mga yon. Ma'am, tsaka isa pa ma'am, pakitanong naman, bakit ayaw na bumabas sa pwesto? Nakaano ba sila? Nakasaksak yung bukod sa gulo na tayo, naka-anesthesia ba mga mukha ng mga yon at ayaw talaga bumaba? Naku, sir. Manhid na. Napakahirap naman yung tanong mo, no? Hindi ko kayang rurukin kung saan kukunin ang sagot. Ang akin lang, hinahawakan ko, naniniwala ako na alam ng Pilipino kung kailan at alam ng Pilipino na galit sila. Paano natin palalabasin yon? Depende yan kung makita nila yung mga leader na tinitingala nila, tataya. Ngayon po, walang tumataya kaya napakahirap. Ang tumataya lamang dati, si BP Sara at sinabing krong-krong, di ba? Kung ano mga ginamit. Kahit si Kiko Barsaga, krong-krong. Si Leon Libiste, krong-krong. Si Colonel Odi, krong-krong. Ay kung lahat ay loko-loko, ay maging loko-loko na tayo nang umayos ang ating buhay. Kasi kailangan ho nating ayusin ang ating ekonomiya. Tandaan niyo po ang inflation rate mababa. Single digit, 1.5%. Bakit hindi natin nararamdaman sa presyo? Yun ho ang problema. Ma'am, isa pa ho, sabi nyo, dapat maging leader bata. Ang problema ho, pag nag-apply ho sa COMELEC, pag tinanong ho ng COMELEC, may mababangko mo. Bata pa kasi. May mababangko mo. Wala. Nuisance ka. Wala kayong bibigay sa amin. Sir, tama ka. Problema natin ng COMELEC. Wala ho sa akin na solusyon doon. Hi, just one last question. I'm Jess Ignacio po from Billionaire News Channel. Ms. Malu, regarding lang po dun sa Gen Z, you mentioned earlier that 60% po ng mga bumoto ay mga Gen Z, no? And you're seeing that they are expecting new faces in 2028. Do you think if the anti-dynasty bill doesn't pass, how will the current political parties convince Gen Z that they are actually offering something new? And also, is the push for the anti-dynasty bill a strategic move to capture the Gen Z vote, or is it a genuine attempt to change the political landscape before the 2028 elections? Yung dynasty is optics. They needed something to show to the public that we're serious. If you review the proposed bill of D. Marcos, it does not. No? I-classify mo nga vertical o horizontal, hindi mo maintindihan kung paano, di ba?
So, sa tingin ko yan, i-flinote para lamang mapakita, may ginagawa kami ha, yung Gen Z, kaya ako sinasabi na yung Gen Z napakahalaga kasi kinabukasan nila yung 28 to 2034 eh. Sila na yan. So, at sila it's a generation that is ruled by advocacies, like environmentalism, gusto nila yan. Yung mga ganong kausa, hindi nga trabaho, kausa. Anong trabaho mo? Ay, tita, I'm volunteering. For what? For cleaning the river it's a different. So we need to understand the attitudes, behavior of Gen Z. And definitely, if you have an old guy, an old politician standing on the stage, saying, iboto mo kami, Gen Z will not vote for him. And sa 2028 po, if new faces na yung makikita, does this mean a total reset for the Philippines? It's not conclusive, but there are signs that show that the reset will happen in 2028. Can I add, Professor Manu? Yung anti-dynasty bill, actually, it will benefit those who are planning po to run for a national position. Nabanggit po ni Professor Malu kanina na around 60% Gen Z. And of course, yung mga millennials din po, kasama po yan sa majority ng voters natin. Kung titingnan po natin yung mga probinsya po na in a way, dynasty po ang tumatakbong governor or unopposed po sila, ang average po na voter turnout, halimbawa po sa amin sa Cavite, 50%. Sa Rizal po, 50% din po. Ang nation average po natin, ang voter turnout natin, dun sa mga walang, yung talagang hindi siya dynasty, around 80% ang voter turnout. Ang nationwide po natin, 67%. Ibig sabihin po, gaya po ng sabi ni Professor Malu, ako din po, may mga employees po kami, partners po kami na millennials, Gen Z. Kapag ayaw po nila, hindi nila gagawin. Hindi pwedeng pilitin. So, ayaw nila yung mga kumakandidato bilang gobernador during that time, kasi dynasty nga po, hindi sila bumoto. And may epekto po yan sa mga tumakbong senador po na inaasahan po nila, mataas po ko sa Region 4A. But ang voter turnout ko, 50%. Inaasahan ko 70%. So nawalan ako ng 5 million votes. So yun po, kailangan i-strategize din po yan. I think for Senator Manny Pacquiao, just to give an example din po, sa Gensan, ang voter turnout, it has one of the lowest voter turnout ng 2025 elections. Around 38% lang po ang bumoto sa Gensan. And it has an effect sa national level. Thank you so much po. And with that, we have one last question for today. Hello po, good afternoon po. I'm Marose from Tangere po. And my question is, kanina na-mention niyo po how complex is Gen Z as a demographic and how can it affect the voting preference po. My question would be, meron po bang direct effect yung social media or online polarization sa political outcomes? Yes po, Ma'am Malu. Thank you. Yes. They are in that echo chamber, unfortunately. At pag tinignan mo yung factors, papasok ko yung hat ko ng teacher, no? Yung factors to political socialization, peers is number 3. So yung barkada, nakaka-influence sa decision. Lalong-lalo na sa TikTok. Hindi ko alam kung anong meron dyan sa TikTok, pero lahat ng Gen Z nasa TikTok. Wala na ho sa Meta. Ang nasa Meta, kami, yung cohort ko. Pareho pa tayo, Gen X. Late Boomer, Gen X. Yan ho ang nasa Meta. Ang hahaba ng pinopost, sabi ng pamangking ko, tita, sino nagbabasa niyan? Wala ba? Diba? Sila sa TikTok, visual, entertaining, sometimes comedic, pero yun ang nagugustuhan. Bali po, just to add in lang po, kung titingnan po natin, sino po yung number 2 and number 5 po nung last election natin? And saan sila malakas na platform? TikTok.
they dominated TikTok and tumaas po ang awareness po nila sa Gen Z and millennials. And I think that wraps up our episode for today at the agenda. Borrowing what Professor Malu said earlier, that actionable information that I think both panelists provided, especially the numbers 33, 68, and 42. 33% of the Filipinos support impeachment of both. 42% support the impeachment against VP Sara. But an alarming 68% of the Filipinos support an impeachment against no less than our president. Alarming po, but at the same time, these are just data. And thank you, Professor Malu, for giving us your valuable insights. Martin, mabuhay ka. Continue your great job with Tangere. And in our program, tandaan po natin, always, mabuhay ang Panginoon, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat po.